Hi guys! Alright, so magandang hapon po sa inyo lahat. So ngayon nandito si Kindness muli sa aking bakuran po. So, purya-buyag mga ka-kind. O dili jugulugi sa kung napalit na punla po ng ating pipino. Although sa siyam na punla may tatlong namatay, no? Pero yung iba naman talagang nagbunga. At ito, pakita ko po sa inyo guys. So, wow! Sobrang happy talaga si Kindness guys, kasi alam niyo po ba yung iba, no, iba yung pakiramdam. Alam ko sa mga nakapag mahilig magtanim tapos ganito rin, alam ko na talagang nakaka-relate kayo kay Kindness. So proud ako mga ka-kind, no, sarili ko na alam mo yung kahit sa paso lang may na harvest na po ako. Tapos parang ano siya sa akin alam mo yung pagod ka, tapos yung kahit nasa bahay ka lang, yan, parang therapy ba, na makikita mo yung mga tanim mo, tapos kulay green pa, yan. So, thankful ako sa isa sa mga na ibahagi ko po sa inyo mga ka-kind, no? So, ngayon, nagpahinga si Kindness, namalingki lang po kami guys, kanina, and then, ngayon, pagdating ko nga sa bahay, ito yung anuhin natin. So, sa nakarang-upload ko, naka-harvest na rin po ako, no? At ipakita ko na po sa inyo. So, ito naman yung second batch na na pipino na ma-harvest ko po ngayon. At hindi lang isa, guys. Pwedeng tatlo pa. Yan. Kasi nandito rin, pakita ko lang po sa inyo ngayon ng malapitan. Yan. So, yan po. Pakita ko muna, ha? Alright, guys. Ito po yung pipino natin. So, napansin nyo, guys, oh. Tingnan nyo yung mga dahon. Medyo nangaluya sila guys, naging matamlay kasi didiligan ko po ito ngayon guys, sobrang init pa po, no. Yan, dito sa Japan, summer na summer, iba po yung init dito mga ka-kind. And then ito po yung ma-harvest natin, dalawa yung po ngayon kukunin po. Ayan, nilagay ko lang siya ngayon sa lupa kasi nung umalis kami mamalengke, hindi ko nadala yung gunting ko. Yan, so ito ngayon binalikan ko siya. Ayan. O diba? Sunod-sunod na po talaga. Wapa kayo siya mga ka-kind. Uy. Tapos ang katong isa guys, tora happy kayo ko guys. Ayan buyag kayo. So di pa na ko na siya harbison. Kininduha lang. Kaya matagpang patagpulog kaon, no? Na. Ayan So thankful ako guys. And then meron na naman magkaano na guys, sunod-sunod na mga bulaklak niya may mga bunga na. Ayan ito. So tuloy-tuloy ang kanilang guys, pamumunga, no? So happy ako mga ka-kind. And then ito guys, medyo talaga nilagyan namin ng panukod to kasi nga minsan malakas ang hangin na sila. Tapos ito rin yung mais ko, yan, nilagyan namin ng mga panukod kasi nga yung minsan ang lakas-lakas talaga ng hangin mga ka-kind. Tapos yung talong natin, ayan, buyag na pud baya ang bunga diba mga ka-kind, buyag na kayo, hindi lang isa, may kasunod pa. Ayan ayan po, buyag na kayo siya. Dalita para makita itsud. Okay, yan. So, magdilig-dilig muna ako. And then, harvestin ko yung dalawang pipino ko. And then, yung ating kamatis. Ayan. So, malaki na siya. Ayan malaki na buyag. Ay, happy kayo ko guys. At least, patilaw ako sa mga tanong mga ka-kind. Ayan. Right? Alright guys, magpitas-pitas tayo, no? Guwapa kayo ang pipino ni Kindness. Taas kayo buyag. So, nahintayin pa. Another harvest, second harvest po natin ito mga ka-kind. Yan. Okay, pangalawang harvest na po ito guys. Thank you. And then yung ito. Pangalawa. So guys, mabigat na to Alright. Thankful kay si Kindness. Sa pangalawang harvest natin to.
Alright po mga kakain, so since kasi is tapos na natin nadiligan sa aking mga bakuran, no? Yan, napapahinga lang si Kindness. And then ngayon po kasi is nag-prepared po ako kasi may pasok po tayo ng trabaho bukas. So nag-prepared ako mga kakain ng yung mga bagong uniform kasi every year kasi guys may mga issue sa amin, yung mga regular employee po sa company katulad po ni Kindness. So thankful ako dahil may mga bago na naman tayong mga uniform, safety shoes at iba pa. And then nung first year talaga na regular employee ako, naging shine ako. Hindi ko po kasi nabahagi sa inyo mga kain kung yung mga binigay sa akin ng mga uniform. So, isa ito guys na ibahagi ko rin po sa inyo ngayon. Ang mga natanggap ko po na mga uniform po, mga sapatos, sombrero, at iba pa. Alright? So, ngayon guys, ito po yung papakita ko po sa inyo. Isa sa mga uniforme ni Kindness. Ayan, so, dahil same lang naman po yung ating company na kung saan nagtatrabaho po si Kindness, yung ating uniform po is pareho lang din. So, alin po yung naiiba, yung ating kulay po ng sombrero. Ayan. So, dito po kasi sa Japan, ang mga regular employees po, may iba-iba rin po kasi ng mga sign. Katulad po niyan, madalas po ang sombrero. So, doon mo po talaga makikita o makikilala kung ano po ang kanyang sa company. Ayan, kung nasa agency ba siya or sa mismo direct po ng company. Alright? So, yung regular po. So, yun po yung kaibahan guys. Yan. So, yung uniforme naman, halos pareho lang din. Ayan. So, sa sizes. So, tigit sa lahat, ang kaibahan din po sa kung saan nagtatrabaho si Kindness, ang patakaran po kasi, kapag naging regular employee ka po sa kanila, free po yung uniform. Yan po guys. So, unlike sa agency po, depende po sa kumbaga kontrata. Yan. So, marami kasing agency sa loob ng company guys. Ayan. So, yung iba, matatawag siya na free kapag 6 months ka pong nag-work. Ayan. Magiging free po yung uniform mo. Kahit po dito sa amin guys, kapag regular ka na po, kapag huminto po kayo, lahat ito free. Pero yun nga po, dahil sa kontrata, kapag huminto po kayo agad, bawa after 2 months, babayaran mo po ito lahat. Alright? So, ganun po yun guys. Kasi mahal din po kasi ito guys. Ayan. Pero kung nagtagal ka po, sa mga regular employee, halos taon-taon, may binibigay po na uniform. Tapos, pwede nilang palitan kapag nasira. Ayan. Ito ay sinishare po kasi ni Kindness para maano din natin, maintindihan din natin kung ano-ano ba yung mga benefits po, ayan, bilang regular employee si Kindness. Yan po. So, unang-una guys, noong kasing nasa agency ako, may limit din po kasi ang pagbibigay ng uniform. Katulad po nito, ito kasi guys, medyo mahal din po kasi ito. Yan, ito, mahal din po kasi siya. Kasi jacket po ito guys, magagamit natin kapag winter. So, medyo mahal po ito. Yan. So, at least, tapos 3 ang binigay po sa atin. Alright? Yan po. So, nakahanda na po ang pang-winter natin. Yan. Tapos, ang sombrero naman guys, 2 din po. So, yung pasensya na po, hindi ko na ipapakita yung logo ng aming company dahil nga po, syempre pinaprotektahan ko lang din po. Alright? Yan po. So, 2 ang sombrero na binigay. Sa agency po, 1 lang yung ginagamit ko na sombrero. Umabot talaga siya ng 8 years, o diba? So, ganun ka, pwede naman labhan. So, ito ay maganda kasi ang bala ko, dahil 2 yung sombrero, so, iwan ko sa locker. Kapag nakakalimutan ko yung isa, halimbawa, nadala ko, so, may isa pa akong reserba. Diba? Yan. Tapos, yung ating uniform naman guys, so, dahil summer pa po ang Japan, ito po yung uniform namin. So, t-shirt pa po siya guys. Ayan po, size M po. Then, 3 din po ang binigay. So, set po siya na 3 piraso. Ayan, so bagong-bago pa po siya. Okay?
And then, yung ating arm cover, ayan. So, dito po sa Japan, gumagamit po kami nito guys, arm cover, dahil napaka-importante po. Yan, para sa atin, protection po na hindi magasgas yung ating skin. Yan, lalo kasi minsan, lalo na sa mga machine guys, mainit po. Ayan, so protection po ito na hindi ka po basa-basta. Lalo pag yung parang basa-basa or nagpawis ka. So, hindi ka basa-basta maano ng mga kuryente o ano pa man sa machine, lalo na kapag mainit po talaga sa welding yan. So, gamit na gamit po yung ating arm cover. So, yan po, binigyan din po tayo ng dalawang para pwede pong pangpalit yan. Tapos, eto guys, ang ating uniform din na set po ito, yung ating sapatos. Ayan. So, may free din po guys na safety shoes. So, kung dati naalala nyo po sa mga vlog po ni Kindness, bumibili ako ng sarili ko lang po na sa safety shoes. So, wala pong libre sa agency na safety shoes, guys. Ayan po. So, ako lang mismo ang bumibili. Ayan. So, ito po ay free din po ito kay Kindness. Yan, sa ating company. Alright? Ayan. So, itim po ang pinili ko. May blue and black lang yata yan. So, black po ang pinili ni Kindness. Okay? So, maliit ang paa ni Kindness eh, di ba? Tapos, guys, ayan, pakita ko lang din po sa inyo yung ating pants natin, yung ating pantalon, alright? Ayan po, so tatlo din po siya, guys. Yan, tatlo din po siya na jeans, alright? So, jeans po ang uniforme namin. So, itong company na to, guys, sa loob po ng 8 years, ilang beses na rin po sila magpapalit-palit. Ewan ko kung bakit. Basta nagpapalit-palit sila ng uniforme. Di ba, bongga? Ayan. So, halos na-try na din ni Kindness. Kaya ang dami ko na rin pong uniform na iba-iba po yung mga kulay. Dahil tuwing nagpapalit sila, meron din po tayo. Okay? Ayan. So, tigit sa lahat, guys. Ayan. Isi-share ko rin po sa inyo. Gumagamit po kami nito, guys. Protection sa mata. Ayan. So, bawal po na pumasok sa aming loob po ng kung saan tayo nagtatrabaho. Ayan po. So, kailangan isuot natin to guys. Ayan, sa protection po ito sa mata. Okay? So, yun po ang isa sa mga rules po ng aming company. So, free din po ito. Ayan. Tapos, ito guys, ang ating protection naman po sa tenga. Alright? O, diba? Ayan po. So, kailangan itatali mo ito sa sombrero para palagi nating magamit. Yan. So, ito guys ay sinishare po ito ni Kindness na unang-una guys kasi mahalaga talaga sa trabaho, lalo na kapag may mga uniform dahil hindi na po tayo gagastos mismo. Ayan. Sa kaysa naman makasibilyan tayo magtatrabaho guys, iba-iba yung gagamitin na damit, diba? So, sayang din. So, ito naman is uniforme na at least, tigit sa lahat guys, kung bawa ayaw nating maglaba, meron din kasi sa company namin na pwedeng sila ang maglaba. Yan, susulat mo ng pangalan mo, yun, mapapalaundry ka, ganon. So, depende na po sa iyo guys. Kaya lang, may bayad po siya, di ba? Yan. So, tayo lang ang maglalaba. Yan, at higit sa lahat, ayan po yung ating, tinatawag ito na mimissing dito guys. Kasi napaka-importante ito, protection po sa ating hindi lang po arm cover, hindi lang po sa ulo, hindi lang po sa paa, ayan, meron din sa mata at sa ating tenga. Alright? So, ito po yung mga isa po na sinishare ngayon ni Kindness sa inyo. Na ito po yung isa sa mga pinagkakaabalahan ko rin po. Yan, ng mga ilang araw. Yan. So, dahan-dahan po tayong bubuo si Kindness ulit ng mga panibagong araw. Parang nagsisimula na naman po ako ulit guys. Dahil nga po, hindi na po ako sa dating agency ko po. Alright? So, ito lang po yung i-share ko po ngayon ni Kindness sa inyo. Yung aking update po sa aking work, ang aking uniform. Ayan po. So, at i-update ko rin po sa inyo guys ang ibang mga bagay-bagay pa. Okay? Alright guys. So, ito naman is dagdag ko lang po na ibahagi, no? May may libre tayong shoes. Ayan, ito po is safety shoes. Tinatawag siya na safety po mga kind dahil nga po matigas ito. Kahit mahulugan tayo ng bakal o ano pa man, hindi po basta-basta na-damage yung ating paa. So, may protection po siya. So, isa lang po sa ibahagi ni Kindness, lalo na po sa mga nagtatrabaho po na
talagang mahaba yung oras na nakatayo. So, hindi lang po guys na ito lang yung gagamitin natin sa loob. Okay? Kasi marami na akong nagamit ng mga safety shoes. Kapag hindi po ako naglalagay guys ng katulad po nito, ito po yung insole. Ayan. Sa loob po ng ating mga shoes. So, naglalagay ako mga kakain kasi nga para mas komportable ako sa pagtatrabaho ko, sa posisyon ng paa ko habang nakatayo po, no? Okay? So, ito po is dagdag support rin po sa ating mga paa. Ayan. So, ito guys, may mura, may mahal. Ayan. So, mas, sa akin, yung quality, yan po, ng insole po na bibilihin natin. Kasi may nagagamit na po ako guys, ayan, ng mga insole na medyo matitigas po siya, no? Ayan. So, ito guys, napakaganda nito. Gamitin natin nga po. Napakalambot po mga kakain. Okay? So, ayan. At, maganda yung quality niya. Kahit siguro 2 years ang gamitin mo. Kasi, isang taon na po yung dating sapatos ko. 1 year ko na siyang ginamit. Hanggang ngayon, okay pa siya. Hindi siya sira. Ayan. So, bumili lang ako ng bago kasi bago po yung safety shoes natin. Okay? So, ito po yung isa sa mga binahagi ni Kindness, no? Lalo na po sa mga katulad ko po na worker po. Yan, dito sa Japan. Napaka-importante po nito mga kakain. Kasi nasubukan ko na hindi ko gumamit ng insole. Direct lang talaga sa pa ako. Yan, sa diretso lang talaga, no? Hindi ako dati naglalagay nito. May mararamdaman ako mga kakain. Ang sakit talaga habang nagkatabaho ako. So, nung nasubukan ko na siya gumamit po ng insole po sa mga shoes natin, sa mahabang oras ng work, talagang naging komportable po ako mga kakain. Kaya sa ngayon, kahit medyo may kamahalan itong mga kakain, pero maganda naman ang quality niya. At higit sa lahat, magandang komportable ako sa aking pagkatrabaho. Okay? Yan po. Alright po mga kakain. So, yun lang po ang isa sa bahagi ni Kindness, no, na may issue kami yearly po bilang mga shain. Yan. Sa Japanese kasi guys, ang regular employee po sa isang company, shain po ang tawag niyan. Okay? So, kung agency naman, kai shain. So, pag sinabing shain, ibig sabihin regular employee po kayo ng company. So, isa na dyan si Kindness at thankful tayo, no? So, siguro guys, kung may magtatanong tungkol sa sahod ng regular employee at yung nasa agency, shain or kai shain, ang masasabi ko lang po guys, unang-una depende po yan sa company. Yan. And then, depende po yan sa offer. Depende rin po yan sa tagal nyo sa company before kayo nag-shain. So, iba-iba po. Pero sa status ni Kindness, para sa akin po, ito lang guys, tips ko lang kasi baka po may isa sa atin na kababayan ko po ito sa Japan na naguguluhan kapag may ino-offer sa kanya kung mag-shain ba siya or kai-shain. Yan. So, ito lang guys, tips ko. Depende po yan sa company. Depende po yan sa status mo po, kung gaano po kayo tatagal sa company. And then, sa sahod ko naman po, yung nasa agency pa po si Kindness at ngayon, siguro, konting-konti lang po ang diferensya. Okay? So, masasabi ko po guys, konti-konti lang po ang diferensya. Pero, mas lamang po ang shain sa mga benefits. Okay? And then, syempre sa bonus. Okay? Yan po. So, yan po masasabi ko po guys, depende po yan sa company. Hindi kasi lahat ng company pare-parehas po. Lalo na po sa Oriagi. Yung Oriagi po, ibig sabihin yan, yung income ng company, no? Yan, ng sale po. Kaya hindi ko rin masasabi talaga kung pwede, kung nasa sa inyo na kung mag-shain kayo or mag-kai-shain dahil kayo mismo ang nakakaalam kung magkano ang natatanggap nyo nung nasa agency pa kayo. So, para sa akin, halos pare-pareho lang. And then, sa overtime, meron din namang overtime. Yan. So, ang pinakaano lang guys, sa shain, regular employee, kapag medyo bumaba yung production, tapos magtatanggal ng tao, hindi ka po basta-basta tatanggalin dahil may matatanggap ka. Yan po, babayaran ka nila. Ngayon, kung ayaw mo na din magserbisyo sa kanila,
Halimbawa, umabot ka ng 5 years, 10 years, syempre, may ibibigay pa rin sa yung pera. Okay? So, ganun po yun ang kaibahan kapag regular employee ka. Pero kung nasa agency ka po, kapag aalis ka, wala ka talagang matatanggap. Alright? So, yun lang po. So, ito yung isa lang sa masabi ko po, no? Mas lamang po sa benefits ang mga SHAIN or regular employee. And then, ang isa din sa mga ibibigay ko rin po na mga tips, kasi bago ako naging regular employee, una-una talaga guys, follow the rules. Yan. Kasi ang mga Hapon, kahit gaano ka pa katagal sa company, nag-o-observe po yan mga kakain. Okay? Follow the rules. And then pangalawa, kapag may pagkakamali, marunong umingi ng sorry or guminasay. Yan. Isa yan sa pinakamalaking points po ito sa Japan na marunong ka pong humingi ng paumanhin or guminasay. Yun po. And then, pangatlo is yung, wag yung, tawag nito, yung, kung sakali man na, hindi mo maintindihan, lalo na po kung sa mga Japanese language, no? Katulad po yung kay Kindness. Kahit ako, tagal ko na rin po dito sa Japan. So, meron kasing mga language nila guys na minsan mahirap talaga, no? Pare-pareha ang pag-pronounce pero iba ang meaning. Ayan. So, para sa akin, wag po kayong magsalita ng hi wakarimashita or mag-yes kung hindi nyo po talaga naintindihan ang sinasabi or instruction dahil malaking posibilidad na magkakamali po kayo sa work at lalo na kung machine kayo kung machine operator kayo guys, yun ang pinakadelikado kasi maaari kayong madisgrasya kapag hindi nyo naintindihan ang sinasabi ng nagtuturo sa inyo or boss nyo. So yun po ang pinaka-importante. Kapag hindi naintindihan, mas maiging magtanong ng magtanong. Okay? And then, pang-apat po, disiplina sa sarili. Ayan po. Bakit? Disiplina sa sarili kasi doon nagsisimula guys sa sarili natin, no? Minsan pagod tayo, wag tayo padalos-dalos kung minsan may makagalitan tayo sa work. Pinaka-importante talaga magmula sa atin. Okay? Tayo yung magkukontrol. Wag nating yung sitwasyon guys dahil trabaho lang po yan. So yan po ay isang palaging ina-advise ni Kindness, no? Mahaba ang pasensya. Yan. Disiplina sa sarili para kasundo mo lahat ng coworkers. Okay? Kapag may hindi nagkakaintindihan, pag-usapan, huwag palakihin. Yun lang po mga kakain. So, isa yan po guys, no? Sa mga binahagi ko ni Kindness. So, lalo po sa mga baguhan po. Alright, so ako na po yung magpapaalam sa inyo lahat guys. At pasensya po at medyo napahaba naman ang aking sinishare po sa inyo, no? So, ito lang po guys, is advice ko lang po talaga. Lalo na po sa mga kababayan ko po dito sa Japan. Sa mga SHAIN po, sa benefits at bonus, medyo okay po talaga. Alright? So, maraming salamat po sa inyo lahat. Bye guys! And thank you for watching po.